Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan at mayroon akong ikukwento. Mayroong isang purok sa aming baryo na talagang punong-puno ng kababalagan. Pero sa mga panahong ito ay puro kwento lang naman. Kaya kami ng pamilya ko ay hindi pa masyadong naniniwala. Subalit may isang pagkakataon na nagkaroon kami doon ng nakakatakot na karanasan ng aking lolo. Ayon naman daw sa mga taong nakatira doon, sa tuwing sasapit ng gabi ay meron silang nararamdamang kakaiba. May mga pagkakataon na biglang lumalamig ang simoy ng hangin. May mga nakakarinig din ng pag-iyak. At minsan, mga yapak na tila ba merong prosesyon. Talagang tanyag ang purok na ito. Maliban po sa karanasan namin doon, ay naranasan din namin na atakihin ng isang aswang. Pero uunahin ko muna ang naging karanasan namin sa purok na iyon. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito at sa ating mga taga-subaybay na walang sawang sumusuporta. Araw-araw din po kami nakikinig dito. Sisimulan ko na po ang kwento. Isang madaling araw ay nagising ako sa boses ng aking lolo. Kaya naman agad akong bumangon at tumungo sa labas ng aking kwarto. Nakita ko siya nagkakape habang kinakausap ang aking nanay na para bang nagbabangayan ng mga ito. "Ano ba kayong dalawa? Ang aga-aga." Sabi ko. Itong nanay mo, naghahanap ng kay Mito sa ganitong oras. Baka naglilihi. Saan ako hahanap?" Sagot naman ng aking lolo at nagtataka naman ako kung bakit. "Buntis po kayo, Nay? Magkakaroon pa ba kami ng bunso?" Tanong ko naman at tumango naman ang aking nanay. "Lo, meron pa akong alam na pwedeng mapagkukuhanan ng kay Mito. Meron ako nakita doon kahapon." Sabi ko. "O sige, samahan mo ako at hihingi tayo doon sa may bahay." Sagot naman ng aking lolo. At siya nga po pala, sa mga panahong ito, si tatay ay nagtatrabaho sa isang syudad na talagang malayo mula sa aming probinsya. Isa po siyang tagapamahala ng isang establishmento at doon na rin siya tumitira. Bale, sa isang buwan, 2 hanggang 4 na beses na siya kung umuwi sa amin. Balik na po tayo sa kwento. Ayon naman sa paniniwala ng aking lolo, dapat ibigay daw ang hinihingi ng isang buntis para maging malusog ito. Kaya hindi ito nagdadalawang isip na ibigay ang gusto na kainin ng aking nanay. Sa kalagitnaan naman ng aking paglalakad, ay meron na rin kaming nakakasalubong na kabaryo. Medyo madilim pa sa mga sandaling ito at hindi pa sumisikat ang araw. Meron din po kaming dalang lampara o Petromax kung tawagin. Kapag meron ka nito noong araw, parang sikat ka na sa inyong baryo. Si lolo kasi noon ay minsan nakapagtrabaho sa ibang bansa at sa kanyang pagbalik ay meron na siyang dala nito. "Noy, saan mo ba nakita ang puno ng kay Mito? Marami bang bunga? At kaninong bahay?" Tanong ni lolo. Agad ko namang sinabi sa kanya kung saan at kung kaninong bahay. "Naku, doon pa talaga sa purok na yon?" Sagot niya. "Bakit po? Naniniwala ka ba sa mga kwento?" Tanong ko naman. Yung tatay ko noon, meron naging karanasan doon. Subalit, lasing ito sa mga panahong iyon. Baka namamalikmata lamang." Sagot niya. "Oo nga naman, lo, at saka wala na rin naman akong nadidinig na kwento sa mga panahong ito. Wala na rin naman nagkaroon ng karanasan doon. Kaya patay na siguro mga kwento na yan." Sagot ko naman at ngumiti na lamang ito. Nang marating namin ang nasabing purok,
ay hinanap namin ang bahay ng isa naming kabaryo. Tatawagin na lang nating Mang Herman. At nang marating namin ang kanyang bahay, tamang-tama na nakita namin ito sa labas ng kanyang bahay. Nakaupo at nakatingin sa amin. Tila ba hinihintay niya kami sa mga sandaling iyon. "Magandang umaga, Herman. Hihingi sana kami ng pabor, kung pwede." Sabi ni Lolo sa kanya at nakita namin siyang tumango. "Pwede ba kaming makahingi ng kay Mito? Yung anak ko naglilihi. Siguradong buntis. Kahit 5 piraso lang kung pwede." Dagdag pa ng aking lolo at nakita namin si Mang Herman na binuksan ng parang pinto ng kanyang bakod at agad naman kaming pumasok. Hanggang sa nakita namin siyang tumuro sa puno. "Kaya mo bang akitin yan?" Tanong sa akin ni Lolo. "Oo naman, Lo. Mang Herman, aakit ako ha." Sabi ko naman at nakita ko siyang tumango. Nang makakit na ako sa puno, ay agad akong namitas ng bunga. At mula sa itaas ay meron naman ako napansin sa bahay ni Mang Herman. Nakasara pa ang mga pinto at bintana at wala ring nakasinding ilaw. Hanggang sa meron akong nakitang lumabas sa likod ng bahay. Nung una sabi ko, baka anak lang ito ni Mang Herman kasi hindi rin masyadong maaninag ang bahagi na yon sapagkat medyo madilim pa. Nang tumingin ako sa ibaba, ay nakita ko si Lolo na tinitignan ni Mang Herman. Sa mga sandaling ito ay kinikilabutan ako sapagkat kakaibang kanyang kinikilos. Nararamdaman ko rin na merong mali. "Lo, saluin mo!" Pasigaw na sabi ko at narinig ko ang taong nasa likod ng bahay. Nakita ko siyang tumingin sa akin. "Sino ka? Anong ginagawa mo dyan?" Pasigaw na sabi ng tao sa likod ng bahay na sa mga sandaling iyon ay merong hawak na palakol. Nagsisiba kasi ito ng kahoy. Agad naman ako napatingin doon kasi ang kanyang boses ay boses ni Mang Herman. Hanggang sa nakita ko itong tumakbo pupunta sa amin. At nang malapit na ito, napagtanto ko na siya nga si Mang Herman. At yung Mang Herman na katabi ng aking lolo si ibaba ay naglaho na parang pula. Kaya mula sa ibabaw ng puno ay tumalon ako ng dahil sa sobrang takot. Naninindig ang aking mga balahibo. Galit po si Mang Herman sa mga sandaling ito kasi pumasok daw kami ng walang pahintulot at nanguha pa kami ng kanyang mga kaimito. Pero nung naipaliwanag namin ng lahat ay medyo kumalma po ito at kahit siya ay talagang hindi makapaniwala. Hindi naman kami gumagawa ng kwento sa kanya. Hanggang sa nagsabi ito na meron to talaga nagpaparamdam doon sa kanyang bahay. Kaya hindi malayo na maniniwala ito sa aming mga sinasabi. Maya-maya lang ay nagpaalam din kami sa kanya at nagpasalamat. At sa pagdating naman namin sa bahay ay agad namang nilantakan ni nanay ang mga kaimito. Sa katunayan, naubos niyang mga ito at fast forward po tayo. Bago pa man sumapit ang gabi, ay unti-unting sumama ang aking pakaramdam. Pati na si Lolo. Pareho po kaming nirinat kaya nang dahil dito, ay nagpabili kami ng insenso sa bayan kasi ayon kay Lolo, ay kinakailangan naming mausukan. Hindi ko alam kung bakit kinakailangan itong gawin pero matapos namin gawin to, ay unti-unti namang gumaan ang aming pakaramdam. Subalit bandang 10:00 ng gabi, ay nagising ako ng walang dahilan. Agad ko namang naalala ang naging karanasan namin ni Lolo. Kaya palingon-lingon ako sa paligid ng kwarto na para bang merong hinahanap. At walang ano-ano ay nakarinig ako ng mga yapak sa labas. At huminto po ito sa tapat ng aking bintana. At sabi ko, wag na wag bubuksan kasi alam ko na hindi tao yung nandoon. Alam kong tulog na rin si Lolo at Nanay. At yung mga kapatid ko ay nasa tabi ko lang naman. Tulog din ang mga ito. Ilang minuto pa akong nakiramdam at narinig ko na merong naglakad mula sa bintana.
palabas ng aming bakuran. At dito na ako nakahinga ng maluwag. Talagang nakapagtataka at hindi ko alam kung paano siya nakapasok. Pero ang sigurado ako, hindi siya normal na tao. Makalipas naman ng mahigit 7 buwan, ay medyo malaki ng tiyan ng aking nanay. At tuwing madaling araw ay naglalakad kami papuntang bayan para mamalengke. Maliban dito ay isa na rin po itong ehersisyo para kay nanay. Nang sa ganun ay hindi ito mahirapan sa panganganak. Isang madaling araw ay ginising ko siya kasi gaya na nakaugalian ay maglalakad kami papuntang bayan. Kahit puyat pa ako ay agad akong bumangon. Pagkatapos nito ay umalis na kami ng aking nanay. At naglalakad pa lamang kami palabas ng baryo ay nakakaramdam na ako ng mabigat. At nang marating namin ang bukana ay agad kaming tumawid sa kabilang bahagi ng kalsada at nagsimula kaming maglakad papuntang bayan. Yung nadadaanan namin ay kakawian at sa mga panahong ito ay wala pang masyadong mga bahay sa gilid ng daan. At sa kalagitnaan ng aming paglalakad ay nakarinig kami ng isang tunog. Tunog po ito ng isang baboy. Pero parang humarok lamang ito ng isang beses at hindi na po naulit. Nanggagaling po ito sa kakawian na aming nadadaanan. Pero ang nakapagtataka ay wala naman kami nakikitang baboy doon. Kaya binilisan namin ang paglalakad. Makalipas sigurong mahigit 10 minuto ay tumunog ulit. Pero sa mga sandaling ito ay nanggagaling na sa aming likuran. Kaya kami ni nanay ay talagang nataranta. Ramdam na ramdam ko na merong presensya. Napakabigat sa pakiramdam. Huwag kang lumingon. Huwag kang lumingon. Bulalas ng aking nanay. Subalit hindi ko naman mapigilan ng lumingon. Kasi baka atakihin niya kami at wala kami magagawa. At sa aking paglingon, totoo nga na merong baboy. Katamtaman lamang ang kanyang laki. Pero kulay itim nga lang. At parang wala itong masyadong mga balahibo. At sigurado ako na hindi pangkaraniwan. Nay, bilisan natin. Sabi ko. Nanginginig na rin ang aking mga laman. Pero si nanay ay nadidinig ko nagdadasal ng paulit-ulit. Nakahawak na rin ako sa kanyang mga kamay. At sa paglingon ko ulit, wala ng baboy. Inisip ko naman na baka nang dahil ito sa pagdadasal ng aking nanay. Sa pagdating naman namin sa bayan, ang unang binili namin ay mga pangontra. Noon kasi ay meron talagang nagbebenta nito sa aming bayan. Pero lumapit kami sa aming kakilala. Natawagin na lang nating Lola Elena. Isa po talaga itong manggagagamot. Meron po siyang binigay na isang pulseras na ayon sa kanya ay dapat daw alagaan sa pamamagitan ng dasal. Nang sa ganun ay mabigyang bisa. At kinagabihan, pagkatapos namin kumain ng hapunan, ay agad namang tumambay si Lolo sa labas ng aming bahay para humithit ng tabako. Pero maya-maya lang ay pumasok ito at lumapit sa amin. At sabi niya, kanina pa daw siya merong inaamoy o naaamoy. Amoy daw ng isang langis at nasusuka na daw ito. Pero bang gumamit sa inyo ng lana? Tanong niya. At lahat kami napailing. Saan nanggagaling ang amoy? Nasusuka na ako. Dagdag pa niya. Yung bahay po namin noon ay merong silo at yung sahig ay gawa lamang sa kawayan na merong mga maliliit na siwang. At nung papasok na sana ako sa loob ng kwarto, napahinto ako kasi napagtanto ko na yung amoy nanggagaling talaga sa ilalim ng bahay at medyo malansa po ito. Agad ko namang pinuntahan si Lolo at sinabi na alam ko kung saan nanggagaling ang amoy. Kaya kinuha niyang lampara at nagsabi na samahan ko daw ito sa labas ng bahay kasi may kutob itong kakaiba. At bago pa man kami sumilip sa ilalim, ay nakarinig kami ng isang harok na gawa talaga ng isang baboy. Nasundan ito ng mga yapak na parang kumaripas na takbo palabas at yung ilang bahagi ng sahig namin ay kanyang nabangga.
walang ano-ano ay sumigaw si nanay. Sa mga sandaling ito, nakatayo po siya sa bintana na nasa harap lang ng hapagkainan. Sigaw po ito ng sigaw na merong baboy na malaki at kulay itim daw. At dali-dali naman kaming pumasok ni Lolo at nung dat na namin ito ay nakita namin siyang nakapikit habang yakap-yakap ang dalawa kong kapatid. At sabi niya, merong dumungaw na itim na baboy sa bintana at nakita din daw ito ng kapatid kong babae. At saka umalis din, makalipas ang ilang segundo. Hanggang sa nagsabi naman si Lolo na mukhang kinakailangan namin magpuyat. Kaya ito nga ang aming ginawa. Bandang 3:00 ng madaling araw ay nakarinig ulit kami ng tunog ng baboy. Pero si Lolo ay agad na lumabas ng bahay para bigyan ng babala ang aswang na ito. Pero hindi pa rin natigil ang kanyang pagpaparamdam. Bandang 5:00 ay nagsimula ng magreklamo si nanay na masakit daw ang kanyang tiyan. Kaya dito na inikot ni Lolo ang buong bakuran. Hinamon niyang aswang pero wala namang lumabas. Narinig naman ito ng ilan naming kapitbahay at sinamahan pa itong mag-ikot pero wala silang nakita. Sunod-sunod pa ang mga pagpaparamdam sa amin at nanatili naman kaming alerto. Dumating naman itong araw na nanganak si nanay pero mabuti naman at sa umaga ito naganap at hindi sa gabi. Pero hindi kami naging kampante. Nagpuyat kami ng mahigit 1 buwan pero mabuti naman at wala nang masyadong nagpaparamdam. Hanggang sa napagpasya naman ng aming tatay na dalhin muna si nanay at ang aming bunso doon sa kanyang pinagtatrabahuan kasi meron din siyang kwarto doon. At magmula noon ay wala na rin kaming naranasang anumang kababalagan sa baryo. Ito lang pong may babahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. Mag-iingat kayo palagi.